Ang babasaging kristal sa ibabaw ng makintab na mahogany sideboard ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Naglalaro ang liwanag sa makulay na Persian rug. Si Eleanor Medina, isang babae na naniniwala na ang kaayusan ay susi sa isang maayos na buhay. Inaayos ng bahagya ang isang silver na frame ng larawan. Sa loob ng frame, isang mas batang Eleanor ang nakangiti sa tabi ng isang kagalang-galang na lalaki. Isang alaala na kasing pulido ng buong kwarto. Ngayong gabi, may bagong bisitang darating. Ang babae na kasama ng kanyang anak. Isang pagbabagong gumulo sa kanyang kalooban. Parang kunot na mantel na pilit niyang inaayos. Magtatanong kaya siya tungkol sa lace runner? Maamoy kaya niya ang banayad na samyo ng mga lili? Tanong ni Eleanor sa sarili. Lumingon siya sa floral arrangement sa hallway. Pero baka tulad ng karamihan ngayon, manhid lang ito sa mga detalye. Sa tahimik na karangyaan na bumabalot sa mundo ni Eleanor. Napakunot ang kanyang labi sa isang halos hindi halatang reaksyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Kyle. Running a bit late. Isang mensahe mula sa anak niyang si Kyle. Medyo malilate lang kami, ma. Traffic dito sa Makati. Grabe. Napabuntong hininga si Eleanor. Isang malinis na buntong hininga na halos hindi gumalaw ang hangin sa kwarto. 20 minuto pa, sapat para sa isang huling check. Sabi pa ni Eleanor. Hinagod niya ang kanyang silk dress. Kulay lavender, sophisticada pero approachable. Lumapit siya sa bintana. Pinanood ang bagong tayong embankment. Malayo na sa dating masukal at abandonadong lote na sila ni Walter ang nakabili 20 taon na ang nakakaraan. Hawak-hawak ni Walter noon ang susi ng bagong 3 kwartong apartment sa isang exclusive na subdivision. Para sa kanila noon, yun ang bunga ng pangarap, ang simula ng isang tahimik na buhay na magkasama. Ngayon, ilang glossy brochure ng Heaven Garden Subdivision ang palaging dumadating sa kanyang mailbox. Magarbo, exclusive, at inalok pa ni Kyle na siya ang bahala sa down payment. Pero ang ideya ng paglisan sa lugar na ito, ang tahanang puno ng alaala ni Walter, ay parang pagtataksil. Kahit 7 taon ang lumipas mula nang pumanaw si Walter, parang naririto pa rin ang kanyang tawa, ang kanyang presensya. Ang kanyang nag-iisang anak, 32 taong gulang na, head of sales sa isang construction company. Hindi man milyonaryo, pero maayos at kagalang-galang sa kanilang lugar. Marahang inayos ni Eleanor ang mga wine glass. Hindi pa rin perfect ang pagkakaayos. Kailangan pa ng kaunting tweak. Inayos niya pang mga wine glasses. Dinagdagan pa ng isa pang pirasong silver utensil sa kaliwa ng bawat plato. Maingat din niyang inilagay ang maliit na handwritten menu cards. Bawat isa ay simbolo ng kanyang maingat na pagpaplano. Biglang tumunog ang doorbell. 7 minuto bago ang takdang oras. Ay, ang kwintas ko. Nagmadali siyang tumakbo sa vanity table. Medyo nanginig ang mga daliri habang sinusuot ang filigree gold necklace. Regalo ni Kyle noong nakaraang taon. Sakto ang pagkakakabit ng clasp sa leeg niya pag abot sa pinto. Nakangiti si Kyle habang hawak ang kamay ng isang babae. Hi ma'am, si Irene nga pala. Magalang na bumati si Irene at may simpleng ngiti. Nice to meet you po, Mrs. Medina. Ang babae, payat, simple lang ang suot na kulay beige na dress, nakapusod ang buhok, walang makeup, walang alahas maliban sa isang manipis na silver na bracelet. Ang gandang bata, pero hindi man lang nag-ayos. Walang manicure, walang makeup, wala man lang hikaw, o baka kulang lang sa pera. Naiintindihan ko naman. Sabi ni Eleanor sa isip habang nakangiti sa dalaga. Tuloy kayo, Irene. Halika, Kyle. Pasok kayo. Malakas ang boses na sabi ni Eleanor at kunwari masaya. Pumasok sila sa sala, sa tabi ng dining table na natatakpan ng puting tablecloth. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nagsimula ang isang masinsinang tanungan. So, Irene, ano bang ginagawa mo? May ngiti sa mga labi na tanong ni Eleanor. Ako po ang head ng Children's Department sa City Library. Masiglang sagot naman ni Irene. Head nga ng department, pero librarian? Pilit ang ngiti na sabi ni Eleanor. Head nga ng department, pero librarian. Sa lahat naman ang pwedeng mapili ni Kyle, eto pang babae na to. Bulong ni Eleanor sa isip.
Pero malumanay at nakangiti pa rin siyang sumagot. Matagal mo na bang ginagawa yan, Iha? Apo, 5 years na po. Nagsimula ako bilang junior librarian pagkatapos kong graduate. 2 years na rin po akong head. Magalang na sagot ni Irene. At financially fulfilling ba yan? Singit pa ni Eleanor. Sumagot agad si Kyle, bahagyang nahihiya. Baka ayaw pag-usapan ni Irene ang sweldo niya. Kalmadong sumagot si Irene, halatang may tiwala sa sarili. Okay lang po. Hindi naman kalakihan ang kita pero sobra-sobrang fulfillment. Lalo na kapag nakikita mong natututo at natutuwa ang mga bata sa pagbabasa. Marahang tumango si Eleanor. Ganun ba? Sa loob-loob ni Eleanor, bumigat ang dibdib. Ganito bang babaeng kasama ng anak niya? Paano ito makakapalag? Ganito ba ang babaeng kasama ng anak niya? Paano ito makakasabay sa mga sosyalan? Ano ang ambag niya sa professional network ni Kyle? Nagsalita si Eleanor, nagbago ng topic at parang walang nangyari. Ano naman ba ang trabaho ng mga magulang mo, Irene? Yung papa ko po, ecologist. Nagde-develop siya ng mga bagong sistema ng water purification. Yung mama ko naman, nasa business po, laging nasa biyahe. Natural ang tono, nasabi ng dalaga. Ecologist? Akala ko'y tech o lawyer. Nagulat, nasabi ni Eleanor. Mahinahong sumagot si Irene, pero may pagmamalaki. May PhD po siya sa biological sciences. May PhD po siya sa biological sciences. May mga patented research po siya ngayon. Tahimik na lumipas ang gabi, pero parang may nakabiting tensyon sa hangin. Si Eleanor, sanay sa social maneuvering at nagsimula ng maingat na pagkukwento. Parang mga patikim na obserbasyon, mga paalala kung gaano kataas ang kanyang inaasahan. Habang nagkakape, casual lang na binanggit ni Eleanor ang dating girlfriend ni Kyle. Anak daw ito ng kilalang mayor at nag-aral pa sa isang international school. Malinaw ang tono niya, may dating at klaseng hindi kayang pantayan ni Irene. Tapos ikinuwento niya pa yung recent niyang panonood ng teatro kasama ang isang sikat na personalidad. Isang direktor ng isang orkestra. Halatang gustong ipamukha kay Irene kung gaano kataas ang level ng mga pinupuntahan niya. At syempre, hindi mawawala ang mga paandar. Ipinakita niya ang singsing na binigay ni Kyle noong huling kaarawan niya. At tingnan mo, ang ganda ng bato. Mga totoong diamante yan. Ang galing ng pagkakagawa. Pagkatapos umalis din na Kyle at Irene, sakalang huminga ng malalim si Eleanor. Sa wakas, sarado na ang pinto at parang gumuho rin ang pagkukunwaring gracious host niya. Bumagsak siya sa velvet niyang armchair, mabigat ang dibdib, parang literal na may bumagsak sa balikat niya. Ngayon, anong susunod? Paano ko ipapaintindi kay Kyle na mali ang tinatahak niyang landas? Taon ang ginugol niya para maayos ang connection ni Kyle sa matataas na tao sa kanilang lugar. At ngayon, isang librarian lang ang magbabagsak sa lahat. Isang babae mula sa library? Paulit-ulit sa isip niya, bawat salita'y parang suntok sa mga pangarap niya para sa anak. Dumating si Kyle sa apartment ng ina kinabukasan. Kita sa mukha nito ang halo ng kaba at pag-asa. Kumusta ma? So, anong impression mo kay Irene? Ngumiti si Eleanor, pero yung ngiti na hindi umabot sa mga mata. She seemed agreeable. Magalang naman. Pero Kyle, umayos siya ng upo at diretso ang likod. Iba ang background niya, anak. Librarian siya. At ang tatay niya hindi ba involved sa ecology? He's leading researcher in the state, ma'am. Pero iba pa rin, anak. Hindi siya makakasabay sa mundo natin. You're a rising star sa business world. Kailangan mong may partner na kayang sumabay sa lifestyle mo. Pero mahal ko si Irene. Sa kanya kaya kong maging totoo. Buo. Naiintindihan niyo po ba ako? Napakapit si Eleanor sa armrest. Nakangiti pa rin pero naninigas na ang labi. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang gentle sabotage. Nag-organize si Eleanor ng mga intimate events kasama ang mga anak ng kaibigan niya. Mga successful, classy at may koneksyon. Nagkukwento rin siya tungkol sa mga kabiguang relasyon ng mga magkaibang mundo. Isang beses pa nga, pinakilala ulit si Kyle sa ex niyang si Tiffany. Pero kahit anong gawin niya, nanatiling matatag si Kyle. Hanggang isang araw,
Gusto kong makilala mo ang mga magulang ni Irene. Pupunta tayo sa bahay nila. Sa labas lang ng lungsod. Ha? Ay anong gagawin ko ron? Sa mga nagtatanim ng gulay? Ma, sila ang mga magulang ng babaeng pakakasalan ko. At gusto ko nandoon ka. Napasimangot si Eleanor. Ako? Sa gitna ng bukid? Naka-Chanel pa? Pero sa huli, pumayag din. Nung araw ng pagbisita, naka-cream colored pantsuit siya. Ayos na ayos ang silver na buhok at may diamond earrings pa. Kung pupunta man ako ron, makikita nila kung sino talagang ka-level ng anak ko. Bulong niya pa sa sarili. Pero laking gulat niya. Ang bahay nila Irene, hindi pala bukid. Isang ranch-style house, maayos ang damuhan at punong-puno ng mga bulaklak. Si Dr. David Evans, ang ama ni Irene, payat at mukhang desente. Naka-tweed jacket, hindi pala kalabaw ang kasama sa trabaho. Si Mrs. Carol Evans, warm at klase rin. Kahit nakasimpleng floral dress lang ang suot. Welcome! Matagal na namin gustong makilala kayo. Sabi ni Dr. Evans. Nag-lunch sila sa patio. May salad, grilled salmon, crusty bread, masarap, refined. Hindi yung iniisip ni Eleanor na tinola na may sabaw lang. Galing ba sa garden nyo ang kamatis? Tanong ni Eleanor. Oo, variety na pinapadevelop ko. Hobby ko yan. Proud na sabi ni Dr. Evans. At saan nyo ginagawa yan? Curious na tanong ni Eleanor. Diyan sa greenhouse ko. Personal laboratory ko yan. Sagot pa rin ni Dr. Evans. Nagulat si Eleanor, hindi pala taga-Talipapa ang tatay ni Irene. Scientist pala. At yung ina, may business firm pala. Professional din. Pero ayoko nang pag-usapan ng trabaho pag weekend. Mas gusto kong usapang art. Sabi ni Kyle, mahilig ka raw sa theater? Tanong ni Carol, ang nanay ni Irene. Laking gulat ni Eleanor. Nakaka-enjoy pala silang kausap. Maalam sa literature at history. May taste din sa art. Pero pag uwi nila ni Kyle, mabait sila. Pero hindi sila kagaya natin. Hindi sila akma sa mundo mo. Kyle, nai-imagine mo ba sila sa mga corporate events mo? Hindi ko sila minamahal base sa jacket o alas nila ma. Respeto lang ang hinihingi ko. Ang gusto ko lang naman, yung best para sa'yo. May connection, may angkan, may future. Si Irene ang best para sa akin ma. At pakakasalan ko siya. May panindigan na sabi ni Kyle. Ang bilis naman. 8 months na kami at sigurado na ako ma. Lumipas ang mga linggo, hindi makatulog si Eleanor. Nakikiusap ulit, pero wala. Si Kyle, buo ang desisyon. Pati si Veronica, na dating kakampi niya, umiling na lang. Anak mo yan, Eleanor. Baka siya na talagang kaligayahan niya. Sabi ni Veronica, ang kanyang matalik na kaibigan. Si Irene, gusto lang sana ng simpleng kasal. Pero si Eleanor, ano yan? Kasal ng estudyante. Dapat, restaurant, may banda, may banquet. Pumayag si Kyle, pero may kondisyon. Fine, pero walang sobrang arte ma. At kami ang pipili ng bisita. At nagsimula na nga ang tinatawag na wedding war. Si Eleanor gusto ng embossed invitation. Si Irene, DIY lang. Si Eleanor, 5 luxury cars. Si Irene, 1 lang, sapat na. Gusto ni Eleanor, imported designer gown. Si Irene naman, simpleng gown galing sa local boutique. At 1 linggo bago ang kasal, biglang may pasabog si Eleanor. Hulaan mo kung sino ang nakasalubong ko, Veronica. Si Tiffany. Kagagaling lang nila sa European cruise. Pumasok sa bahay si Tiffany, naka-designer dress, kumikislap ang hikaw at flawless ang makeup. Tumitig kay Irene, naka-jeans at sweater lang. May ballpen pa sa tenga habang nag-aayos ng guest list. So, eto pala si Irene. How charming. Pero si Kyle, hindi nagpahalata. Yes, this is Irene, my fiancé. At pasensya na, busy kami sa wedding preparations. Of course, darling. Quick hello lang. May flight pa si Tiffany sa Milan. May fashion show pa siya. Proud na sabi ni Eleanor. Pero sa kabila ng lahat ng gimmick, isang bagay ang malinaw. Si Irene ang pinili ni Kyle.
At walang kahit na anong glamour, connections o diamonds ang makakapagpabago nun. Pagkaalis ni Irene at Kyle, hindi na napigilan ni Eleanor ang sarili. Napansin mo ba ang kaibahan? Kyle, si Tiffany. Pagkaalis ni Irene at Tiffany, hindi na napigilan ni Eleanor ang sarili. Napansin mo ba ang kaibahan? Kyle, si Tiffany may sariling negosyo, international brands pa. Etong si Irene, oo mabait, matalino at may magandang ugali. Pero sapat ba yun? Galit pero pakunwaring kalmado na sabi ni Eleanor. Diretsong tumugon si Kyle. Ma, yung mga ugaling yun ang tunay na mahalaga sa akin. Hindi ang designer na suot o kung sino ang kilala niya. Dumating ang araw ng kasal. Maliwanag ang langit, parang sumasang-ayon ang panahon. Sa loob ng engranding ballroom, kumikislap ang mga kristal na chandelier. Eleganteng mga waiter ang paikot-ikot dala ang tray ng sparkling wine at isang jazz trio ang tumutugtog ng banayad na musika sa likuran. Si Eleanor, nakagaon ng kulay sapphire, may elaborate na ayos ang buhok at nakasuot ng perlas na kwintas. Paikot-ikot sa mga bisita, parang siyang ikinakasal. Ay, ang anak ko sa wakas ikakasal na. Kahit hindi ko ganyan na-imagine ang magiging asawa niya, basta masaya siya, yun ang mahalaga. Masayang sabi ni Eleanor na may halong drama. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, panay ang sulyap niya sa pamilya ni Irene, parang laging may iniisip. Nakahiwalay ang pamilya ni Irene sa mga importanteng bisita. Ang ina niyang si Carol, nakasimpleng navy blue na dress. Ang ama na si David, suot ang parehong suit na ginamit sa engagement party. Hindi sila mukhang sanay sa marangyang paligid. Para silang isinama mula sa ibang mundo. Sabi nga ni Eleanor sa sarili habang pinagmamasdan si David na maingat pang tinanggap ang wine mula sa waiter. Pagkatapos ng seremonya, puno ng damdamin at mga litrato, nagsimula na ang salo-salo. Natural lang na ilagay ni Eleanor ang mga magulang ng bride sa malayong mesa. Ang mga malalapit sa kanya, CEO ng kumpanya ni Kyle, konsehal at ilang kilalang negosyante, nasa gitna. Sa Irene, simple lang ang gown pero may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi man marangya, may halina siyang hindi mo maipaliwanag. Lalo na sa mga mata ni Kyle, hindi ito maalis sa kanya. Unang nag-toast si David. Ang hiling namin, isang masayang pagsasama. Puno ng respeto at tunay na pag-unawa sa isa't isa. Ang yaman ng puso, hindi ng bulsa, ang pinakamahalaga. Nagpalakpakan ang mga bisita, ngunit si Eleanor napairap ng bahagya. Anak ko si Kai, napairap ng bahagya. Nag-toast din si Eleanor. Anak kong si Kyle, ang aking pagmamalaki. Sana kasing tagumpay ng iyong karera ang inyong pagsasama. Sana'y mapanatili mo ang iyong kasikatan at sana'y si Irene ay matutong suportahan yon. Matapos ang kasal, lumipat ang mag-asawa sa isang simple pero maayos na 2-bedroom condo. Hindi makapaniwala si Eleanor. Anak, bakit dito lang? May kakayahan ka namang tumira sa mas malaking kondo. Ma, sapat na to. Wala tayong kailangang utangin para lang magpasikat. Sagot ni Kyle. Isang taon nang lumipas, si Irene masaya sa bagong trabaho bilang assistant director sa library. Si Kyle naman, sa kabila ng tahimik na kumpiyansa, unti-unting kinakain ng pressure sa trabaho. Bumaba ang kita ng kumpanya pero takot siyang aminin ng problema. At gaya ng nakasanayan, si Eleanor laging may opinyon. Yan ba ang ulam nyo? At ang ayos mo anak, parang hindi asawa ng department head. Sabi ni Eleanor tuwing dumadalaw. Palagi namang kalmadong sumagot si Irene. Maayos naman po ito para sa trabaho ko sa library. Minsan, dumadalaw si Kyle sa bahay ng mga magulang ni Irene, pero si Eleanor laging may dahilan para hindi sumama. Nandoon pa rin sila sa maliit na bahay na yon? Pambabara ni Eleanor. Nakangiti si Kyle pero may halong inis. Ma, maganda yun. Komportable sila ron. Isang Sabado, dumalaw si Eleanor at nadatnan si Irene na may kausap sa telepono. Iba ang tono, seryoso at profesional. Kailangan ng audit ng financial statements, lalo na sa sales department. Oo, pag-usapan natin sa board meeting, sabi ni Irene sa kausap sa telepono. Pagkababa nun, sumagot si Eleanor, kunwari walang mali siya. May problema ba sa library? Parang big time yung pinag-uusapan nyo.
Trabaho lang po mama. Humihingi lang ng tulong. Napansin ni Eleanor na madalas ding late umuuwi si Kyle. May tensyon pero hindi niya masyadong inaalam. Hanggang isang araw, tumawag si Kyle kay Eleanor. Ma, birthday ko sa susunod na linggo. Plano lang namin ni Irene na magkaroon ng maliit na salo-salo dito sa kondo. Halos malaglag ang cellphone ni Eleanor. Dito? Sa maliit na apartment na to? Huwag kang magbiro anak. Hindi na pinansin ni Eleanor ang plano ng mag-asawa. Agad siyang nagpareserba sa isang high-end function room. Siyempre, pinilit niyang isama sa guest list sina Carol at David sa pinakailalim. Nagulat si Kyle pagtingin sa budget. Ma, sobra to. May utang pa tayo. May mortgage pa. Mabilis na sumagot si Eleanor. Nako anak, birthday mo to. Isang gabi lang yan. Ako na ang bahala. Hindi na lang umimik si Kyle. Hindi lang dahil sa budget, kundi stress sa trabaho. May reorganizing na nagaganap sa kumpanya. At sa dami ng problema, hindi niya masabi kung siya pa ba ang susunod o siya na ang susunod na tatanggalin. Matapos ang ilang araw ng tensyon at pagpipigil, napagpasyahan ni Kyle na may isang paraan lang para mapatahimik pansamantalang nanay niya. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil ito ang natuklasan niyang pinakamabisang sandata laban sa walang tigil na pamumuno ni Eleanor. Maaliwalas na huni ng kampanilya sa isang mamahaling tindahan ng alahas. Pumasok si Kyle sa isang eksklusibong butik ng alahas. Doon napili niya ang isang pares ng diamond earrings, kapareho ng kwintas na binigay niya noong nakaraang taon. Bagamat halos kalahati ng kanyang sahod ang kabuuang halaga, alam niyang sulit ito pansamantala. May ngiti sa labi ni Kyle habang iniaabot ang maliit na velvet box. Ma, para sa'yo. Gumapang ang kilig sa mukha ni Eleanor habang binubuksan ito. Kyle, ang ganda! Napaka-elegante! Suot ko to sa birthday mo ha, para maglaway ang mga kaibigan ko. At gaya ng inaasahan ni Kyle, sandaling tumahimik ang mundo ni Eleanor. Isang linggo bago ang kaarawan ni Kyle, niyaya ng mga magulang na Irene ang mag-asawa, pati si Eleanor para sa isang formal na tanghalian. Ang sabi, para sa parangal na natanggap ni Dr. Evans. Pero para kay Eleanor, halata naman gusto lang nilang mangialam sa plano ng party. Gaganapin ang pananghalian na salo-salo sa bahay ng mga Evans. Dumating si Eleanor na parang a-attend ng royal wedding. Silver hair in tight twist. At syempre, kumikinang na alahas. Sa isip ni Eleanor, tingnan natin kung paano makikisabay ang mga taga-probinsya. Pero pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong tinapay at mga bulaklak sa hardin. Sa porch, nakaayos ang hapagkainan na may simple pero makabagbag damdaming presentation. Wildflowers sa isang paso at pagkain na tunay na masarap. Sa pagkainan, unang nagsalita si Dr. Evans. Kumusta ang paghahanda para sa party, Eleanor? Nabanggit ni Kyle na abala ka raw. Ngumiti ng mayabang si Eleanor. Ay, oo naman. Pinakamamahaling function room sa Grand Cafe ang nakuha ko. Sana makapunta kayo kung hindi kayo abala sa mga bagay sa labas ng syudad. Ngumiti ng kalmado si Carol. Hindi po namin palalampasin yon. Si Kyle ay parang anak na rin sa amin. Si Carol sa kauna-unahang pagkakataon ay present. Naka-teal dress lang, simple at walang alahas, kundi ang pearl earrings niya palagi. Pero kakaibang dignidad ang dala niya. Tahimik pero matatag. Habang nagkakape, biglang nagbago ang ihip ng usapan. Kyle, kumusta ang trabaho? Nabasa ko sa business news, parang may malalaking pagbabago raw sa Sterling Innovations. Medyo kabado, pero kalmadong sumagot si Kyle. Opo, pero maliit lang. Sa totoo lang, maganda naman ang performance ng department ko. Napansin ni Eleanor ang mabilis at halos hindi mapansing tinginan ni Irene at Carol. Pero hindi niya napinansin. Mas interesado siyang malaman kung bakit tila may alam si Dr. Evans sa construction industry. Ikaw pala, Dr. Evans. Mukhang masyadong updated sa mga negosyo. Ibang field naman ang inyo, hindi ba? Ngumiti si Dr. Evans pero diretsahang sumagot. Pag tumatanda ka, matututo kang mangialam sa mga bagay na makaapekto sa pamilya mo. Pagkaalis nila, may nangyaring tahimik na usapan sa pagitan ni Kyle at Carol. Hindi narinig ni Eleanor pero nakuha niyang may malalim na usapin iyon. Sa kotse pa uwi,
tahimik ang lahat at dumating na rin ang araw ng kaarawan ni Kyle. 2 oras bago ang party, dumating si Eleanor, naka-burgundy gown na punong-puno ng sequins at suot ang bagong hikaw na gawa sa diamante. Iusog mo yung lilies, clash sa tablecloth at crystal champagne flutes ang uusapan natin ha. Hindi yung cheap glass na yan. Bossy, nasabi ni Eleanor sa waiter. Pagdating ng mga bisita, punong-puno ng high heels, mamahaling relo at papuri. Lalo na si Veronica, kasama ang anak na si Tiffany. Ang gwapo pa rin ng anak mo. Ideal husband material talaga. Ngiting wagas naman si Eleanor. Of course, I raised him well. Dumating sina David at Carol. Simple, payak, pero may dignidad. Walang glitz, pero puno ng dignidad. Nandito na kayo. Sa dulong mesa kayo, please. Matabang na sabi ni Eleanor. Nalingon ni Kyle ang kanyang mga biyanan at mainit ang bati. Malayo sa malamig na pagtrato ni Eleanor. Tumayo si Eleanor at nagtaas ng baso. Para sa anak kong si Kyle, pinakamatagumpay, pinakamatalino. Tingnan nyo naman, 6 figures ang kinikita. At tingnan nyo tong hikaw, regalo niya sa akin. Sa Irene, naubos sa pag-inom ng tubig. Si Kyle, sinubukang i-divert ang usapan. Ma, baka pwede nating balikan yung kwento kung paano mo ako inihatid ng first day ko sa school. Oo nga. At speaking of, pupunta ako sa 5-star spa next month. Sagot ni Kyle. Habang tumatawa si Eleanor, nagkatinginan sina Irene at ang kanyang ina. Tahimik pero puno ng kahulugan. Sa gitna ng karangyaan at papuri, may lihim na hindi pa nabubunyag. At si Kyle, habang pinagmamasdan ng lahat, tila may iniisip na mabigat sa dibdib. Habang lumalalim ang gabi sa marangyang pagdiriwang ng kaarawan ni Kyle, tila lalong umiinit ang mga salita. Si Eleanor tila hindi na mapigilan ng sarili. Lahat ng usapan ay napupunta sa pera, sa yaman, at sa pagiging mas mataas kaysa sa iba, lalo na sa mga magulang na Irene. Nagsalita si Eleanor nang may mapanuyang ngiti sa mga labi. So, David, nag-eeksperimento ka pa rin ba sa patatas? Binigyan ng diin ang salitang eksperimento na para bang laruan lang ito ng mga bata. At yung kotse nyo, buhay pa rin ba? Nakakagulat. Buti na lang at matibay. Si Kyle, gustong-gusto ko ngang bilhan kayo ng disente pero napaka-independent mo talaga, hindi ba? Kalmadong nagsalita si David pero may talimang tono. Kamatis ang pinag-eeksperimentohan ko, Eleanor, hindi patatas. At ang kotse, ayos lang sa amin. Ginagawa nito ang kailangan naming gawin. Wala nang iba pang mahalaga. Ang tawa ni Eleanor ay tumingkad, mahaba at nanunuya. Marami sa mga bisita ay nagsimula ng magtinginan, halatang nababahala sa tono ng pagtatawanan. Mahinang nagsalita si Irene, tumagilid ang tingin. Mahigpit ang hawak sa mesa, mukhang nasasaktan pero tahimik lang. Seryosong nagsalita si Kyle. Ma, baka naman pwede nang itigil. Sumagot si Eleanor, kunwaring inosente. Ha? Anong itigil? Interesado lang naman akong makilala ang pamilya ng anak ko. Lumapit siya kay Carol, ngumiti ng mapanira. Ang damit mo, Carol, ikaw ba ang tumahi niyan? O nakuha mo sa bargain rack? Napaka-unique. Hindi ko na nakikita ang ganyang style ngayon. Namulang pisngi ni Carol, ngunit hindi siya sumagot. Tahimik. Si David, pinatong ang kamay sa kamay ng asawa. Tahimik na pag-aalo, lalong lumakas ang loob ni Eleanor. Alam mo, ang dami kong damit na halos hindi ko na naisusuot. Siguro pwede ko nang ipamigay. Carol, gusto mo, magagamit mo sa paghahalaman. Ang halakhak niya ay parang kutsilyo na hinihiwa ang hangin. May ilang bisita na nagsimulang magkunwari na may ibang pinagkakaabalahan. Ngunit si David tumahimik lang hanggang sa unti-unti siyang tumawid sa pagkakaupo. Hindi galit, hindi rin galit na iniiwasan, kundi may kakaibang timpla. Parang may napagpasyahan. Nagsalita si David, kalmado pero buo ang loob. Alam mo, Eleanor, may kasabihan kami sa probinsya. Huwag huhusgahan ng libro base lang sa pabalat. Tumango si Eleanor at nanunukso. Ayan na naman tayo sa mga kasabihan. Modernong panahon na, David. Ang tagumpay ipinapakita, hindi itinatago. Ang anak ko, isang matagumpay na lalaki at ipinagmamalaki ko yon.
Hindi ko itinatago na lihim gaya ng iba. Walang sinabi si David, ngumiti lang siya ng banayad. Ngunit ang katahimikang yon, mas nakakayanig pa sa sigaw. Habang lumalalim ang gabi, lalong pumupusok ang mga salita ni Eleanor. Lalo na nang mapansin niyang mas marami sa mga bisita ni Kyle ang nakikipagkwentuhan kay David. Pinag-uusapan ang mga proyekto nito. Marami palang humahanga sa kanya bilang eksperto. Dumating ang cake, isang 3 palapag na masterpiece. May figurine pa ni Kyle na nakasuot ng business suit. At si Eleanor, lasing, tumayo na parang reyna, hawak ang baso ng champagne at sumigaw. Ang anak ko at ako, kumikita ng 6 figures kada taon. Samantalang ang mga in-laws ko, mga dukha, nakatira sa barong-barong. Malakas, masaya ang tono, pero mapanlait na sabi ni Eleanor. Tumawa siyang mag-isa, malakas, walang pakialam, pero wala ni isang sumabay. Tahimik, maging ang mga waiter ay natigilan. Isang notification, isang email ang dumating. Tumunog ang cellphone ni Kyle na nasa mesa. Kinuha niya ito, ini-slide ang daliri sa screen. Napansin ni Eleanor ang pagbagsak ng kulay sa mukha ng anak niya. Natigilan siya. Kyle, anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Eleanor. Mahina at malamig ang boses ni Kyle. May balita. Lumapit si Eleanor at sinilip ang screen. Anong balita? Binasa niya. Malinaw, malamig at nakakatindig balahibo. Nagbabasa si Eleanor, unti-unting nawawalan ng lakas. Dahil sa restructuring at pagbabago ng layunin ng kumpanya, ang iyong posisyon sa Sterling Innovations ay tinatanggal. Epektibo ka agad? Bumagal ang mundo, ang musika, ang tawanan, ang alingaw-ngaw, tila lumabo. Nagtama ang mga mata nila ni Kyle. Wala siyang masabi. Tanggal? Hindi ito totoo. Nabubulol na sabi ni Eleanor. May mali siguro. System error lang to. Kilala nila si Kyle. Kilala nila siya. Hindi to pwedeng mangyari. Tahimik si Kyle, parang wala sa sarili. Hawak ni Erin ang braso niya, pero tila hindi niya yun nararamdaman. Galit na tumayo si Eleanor. Hindi ito makatarungan. Kukuha tayo ng abogado. At doon, sa kalagitnaan ng kanyang galit, napalingon siya kay Carol. Tahimik itong umiinom ng natitirang sparkling wine. Tumunog din ang telepono ni Carol, isang notification. Kinuha ito at tiningnan, at tahimik na isinuksok muli sa bag. Walang sinabi, pero sapat na. Alam mo mangyayari to? Napabulong, parang binagsakan ng langit si Eleanor. Tumayo si Carol, maingat, walang yabang, walang galit. Tiningnan si Eleanor, diretsong tingin, tahimik pero may bigat. Eleanor, siguro ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa'yo. Simula pa nung nakarang linggo, ako na ang Chief Operating Officer ng Omnior, ang kumpanyang kakabili lang sa Sterling Innovations. Kalma at buo ang boses na sabi ni Carol. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw, walang kumibo. Parang tumigil ang oras. Nanginginig na bumulong si Eleanor. Chief Operating Officer? Oo, matagal na akong bahagi ng pamunuan ng Omnior. Ang mga pagbisita ko dito sa syudad at sa ibang mga bansa, hindi lang para bumisita sa pamilya. Nandun din ako para pamahalaan ang mga regional operations. Simple at direktang sabi ni Carol. Namumutla si Eleanor at parang nauupos na kandila. Pero, ang bahay nyo, ang buhay nyo, tahimik at simple. Pinili namin yon. Hindi kailangan ng luho para sabihing matagumpay ka. Mahina pero matatag na sabi ni Carol. Si Eleanor, naupo na parang binagsakan ng langit. Hindi makapaniwala at nanginginig ang mga tuhod. Pero si Kyle, bakit siya? Bakit siya tinanggal? Kailangan ng pagbabago. May restructuring na ginagawa. At totoo rin na ang departamento ni Kyle ilang beses nang hindi nakaabot sa target. May mga discrepancy rin sa reports. Mabilis na napalingon si Eleanor kay Kyle. Nanlilisik ang mga mata. Discrepancy? Kyle! Mabagal na bumuntong hininga si Kyle bago sumagot. Totoo yun, ma. Hindi ako naging totoo sa'yo.
Sa sarili ko. Matagal nang hindi maganda ang takbo, pero natakot akong sabihin. Alam kong mahalaga sa'yo ang imahe ng tagumpay. Ginusto kong mapanatili yon para sa'yo. At doon, tuluyan ang gumuho ang mundo ni Eleanor. Ang ilusyon ng tagumpay na matagal niyang itinayo, winasak ng isang katotohanang matagal na palang itinatago. Tahimik na nagsialis ang ilan sa mga bisita. Ang iba, nagkibit balikat. Si Eleanor, natigilan, wala ni isang salita. At sa gitna ng isang engranding handaan, sa gitna ng mga mamahaling ilaw, sa gitna ng lahat ng kayabangan, si Eleanor na unti-unting natututong umamin na ang yaman ay hindi palaging kayamanan at ang katahimikan minsan mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng sigaw. Tumayo si David Evans at dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang asawa. Mahinang nagsalita si David at puno ng malasakit. Siguro dapat na nating bigyan ng kaunting espasyo sina Kyle at Eleanor, Carol. Pamilya nila to. Tumango si Carol, ngunit bago sila tuluyang lumisan, lumapit ito kay Kyle. Malaki ang severance package, Kyle. Maglaan ka ng oras para pag-isipan ang susunod mong hakbang. Kalma ngunit matatag na sabi ni Carol. Pagkatapos, hinarap niya si Eleanor. Minsan, Eleanor, ang ganitong mga pagbabagong masakit man ay nagbubukas ng mas magagandang daan. Tahimik na umalis sina David at Carol. Ilan pang bisitang sumunod, naiwan sina Kyle, Irene at Eleanor. Alam mo na, Irene, kaya ka ba kalmado? Pabulong na tanong ni Eleanor, parang biglang naliwanagan. Mahina at tahimik pero matatag na sumagot si Irene. May hinala na ako sa mga problema sa trabaho, pero hindi ko alam na ganito kalala. Hindi ko rin po alam ang tungkol sa restructuring. May halong galit at lungkot na nagsalita si Kyle. Bakit hindi mo sinabi? Sinubukan ko, Kyle. Paulit-ulit kong sinabi na dapat mong harapin ang totoo, pero masyado kang abala sa pagpapanatili ng imahe. Tumingin si Eleanor sa kanyang anak, saka kay Irene, at unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Ang mga pinanghawakan niya sa buhay, status, karangyaan at pagpapakitang gilas ay biglang parang usok na nawawala sa hangin. Anong balak mong gawin ngayon? Tanong niya kay Kyle. Hindi ko alam pero alam kong hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. Hindi ko na kayang ituloy ang buhay na hindi totoo. Tumayo si Eleanor at biglang parang napakabigat ng suot niyang designer dress. Parang hindi damit kundi baluti. Ang mamahaling alahas sa leeg at tenga niya, bigla na lang parang naging tanikala. Mahinang tumawa si Eleanor pero puno yun ng lungkot. Ang gusto ko lang naman ay ang pinakamabuti para sa'yo, anak. Alam ko pero baka hindi laging tungkol sa titulo at yaman ang pinakamabuti. Hinawakan niya ang kamay ni Irene na buong oras na tahimik lang pero palaging naroon. Umuwi ka na, Kailangan naming mag-usap ni Irene. Kaming dalawa lang. Dahan-dahang inayos ni Eleanor ang buhok niya, nanginginig ang kamay. Tiningnan niya ang anak at manugang at sa unang pagkakataon, nakita niyang isang koneksyon na hindi niya maibibigay. Tahimik siyang lumakad patungong labasan. Sa may pintuan, sandaling tumigil. Isang kislap ng pag-unawa ang dumaan sa kanyang mga mata. Naglakad si Eleanor sa malamig na simoy ng gabi. Hindi niya nabitbit ang dati niyang gilas. Wala na ang korona. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mag-isa siya. Ang dati niyang marangyang tahanan, tila isa na lang na napakalawak na kahong walang laman. Umupo siya sa isang velvet na armchair. Ang kanyang mga balikat ay tila pinagsakluban ng mundo. Tumitig siya sa isang litrato. Si Kyle, 3 taon nang nakalipas. May pilit ng ngiti, bagong department head. Pero sa likod ng ngiti, may pagod, may takot. Mahinang nagsalita si Eleanor, halos wala sa sarili. Anong nagawa ko? Ngayon niya lang lubos na nakita ang katotohanan. Pinilit niya ang anak niya na maging isang tropeyo, isang patunay ng sariling halaga. At kapalit nito, isang anak na sinakal ng inaasahan, isang sarili niyang mundo na walang pagmamahal, puro pagpapanggap. Isang reyna ng isang kahariang walang puso. Dumating ang umaga, dala ang liwanag na walang init pero may linaw. Suot ang simpleng damit, tumungo si Eleanor sa isang pawn shop. Anong maiaalok niyo sa mga ito? Tanong niya sa alahero.
Mataas ang kalidad ng ginto. Maayos ang hiwa ng mga bato. Maaari ko po kayong bigyan ng 60% ng market value. Sige. Walang tawad at tanggap ang halaga na sagot ni Eleanor. Bitbit ang sobre ng pera, nagtungo siya sa apartment ni Kyle at Irene. Tila mabigat ang bawat hakbang. Pagkatok niya, si Irene ang nagbukas. Magandang umaga po. Nandito ang pera mula sa alahas, Irene. Alam kong mahirap ang sitwasyon ni Kyle ngayon. Mahinahong tumanggi si Irene. Kailangan po ikaw mismo ang mag-abot sa kanya para sa inyong dalawa na rin po. Tumango si Eleanor, walang laban, wala na siyang sandata. Pwede ba akong pumasok? Hihintayin ko na lang siya. Saglit na nag-alinlangan si Irene, pero tumango pa rin. Sige po. Tahimik at maayos ang apartment. Simple pero may aliwalas. Ang dating tingin niyang kakulangan sa klase ni Irene ay isa palang anyo ng kagandahang loob. Gusto mo po ng tsaa? Magtitimpla ako. Salamat, iha. Nagtagpo sila sa kusina. Tahimik, payapa. Hanggang sa basagin ni Eleanor ang katahimikan. Mahina siya nagsalita pero puno ng pagsisisi. Hindi ako naging mabuting biyenan no? Mahal niyo po ang anak niyo at yun ang mahalaga. Mahinahong sabi ni Irene. Ngumiti si Eleanor pero hindi umabot sa mga mata. Mali ang paraan ko ng pagmamahal. Minahal ko ang imahe niya at hindi siya. Mas inintindi ko kung paano siya titingnan ng iba kaysa sa nararamdaman niya talaga. Alam niyo po, ma, hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Yung lakas mo, kailangan mo lang ilaan sa tamang direksyon. Mahina pero mababakas ang kabaitan at pangunawa sa boses ni Irene. Tumulo na ang luha ni Eleanor. Magsimula ulit. Sa ganitong edad? Bahagyang napailing sa Irene pero may ngiti. Bakit hindi po? Ang nanay ko nagbago ng buong career sa edad na 43. Lagi niyang sinasabi, hindi mahalaga kung ilang taon ka na, kundi kung gaanong karaming taon ka pa mabubuhay. At sa simpleng pag-uusap na yon, sa pagitan ng dalawang babaeng pinagtagpo ng panahon, pagmamahal at pagsubok, nagsimula ang isang bagong kabanata para sa isang pusong matagal nang nakakulong sa kahon ng pag-aanyong walang laman. Tahimik na nag-uusap sina Eleanor at Irene sa kusina. Sa pagitan ng mainit na tsaa at malamig na alaala, may unti-unting pag-unawa na namamagitan, ngunit ang tahimik ay biglang naputol. Marahang bumukas ang pinto. Nakatayo si Kyle sa pintuan, pagod ang mukha, may halong kaba at takot. Nang makitang ina sa kusina nila, tila napako siya sa kinatatayuan. Bakit ka nandito? Malamig ang boses na tanong ni Kyle. Tumayo si Eleanor, hindi siya sanay humingi ng tawad. Para sa kanya, kahinaan ang pag-amin ng pagkakamali. Ngunit alam niyang baka ito na ang huling pagkakataon para ayusin ang lahat. Nandito ako para aminin na nagkamali ako. Buong buhay ko, mali ang naging pananaw ko, anak. Ginawa kitang bilanggo ng mga pangarap at takot ko. Patawad, Kyle. Inabot niyang sobre ng pera. Ibinenta ko ang mga alahas. Hindi ito kalakihan pero sana'y makatulong kahit kaunti. Tinitigan siya ni Kyle. Mahabang sandali, tila sinusuri ang bawat salitang binitiwan ng ina. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang sobre. Hindi dahil sa halaga, kundi sa kahulugan ng pagkilos. May alok sa akin, trabaho lang sa opisina, walang posisyon, maliit ang sahod, pero tapat. Napasinghap si Eleanor. Kung dati ito nangyari, baka natawa siya o nahiya. Pero ngayon, tumango na lang siya. At tinanggap mo. Oo, panahon na para patunayan kung kaya kong maging higit pa sa achievement trophy mo. Lilipat kami ni Irene sa mas maliit na apartment. Ibebenta ang kotse. Mamumuhay ng sakto lang. Wala nang pagpapanggap. Walang pait sa kanyang tono. Puno lang ng payapang pagtanggap. Sa unang pagkakataon, naniwala si Eleanor sa taong kaharap niya. Hindi sa resume, kundi sa anak niyang totoo. Makakabuti yan sa inyo. Mahina, ngunit taimtim na sabi ni Eleanor. Ngumiti si Kyle. Sa totoo lang, ngayon lang ako hindi natakot maging ako. Hindi ko na iniisip ang sasabihin ng iba. At sana ikaw rin, ma. Huwag ka na rin matakot. Napaluha si Eleanor. Nilapitan siya ni Kyle at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na matagal nang ipinagkait sa pagitan nila.
Ma, kailangan lang talaga namin ng kaunting panahon para matutong mabuhay ng totoo. Tumango si Eleanor at pinunasan ng luha. Naiintindihan ko. Oo, naiintindihan ko, anak. Alam niyang hindi agad mabubuo ang tiwala. Pero sa pagbabagong nakita niya kay Kyle, may naitanim na pag-asa. Bagong simula sa gitna ng pagkawasak. Samantala, sa malawak na veranda ng bahay ni na David at Carol Evans, payapang humahaplos ang araw sa mga bagong usbong na bulaklak. Habang umuusok ang tasa ng tsaa sa kanilang mesa, isang tahimik na usapan ang naganap. Sa tingin mo ba, masyado kang naging mahigpit kay Kyle? Tanong ni David sa asawang si Carol. Kalmadong sumagot si Carol, ngunit malalim ang tinig. Ginawa ko lang ang nararapat bilang pinuno ng kumpanya. Ang discrepancy sa mga report ng department niya, hindi yun basta-basta. Kung ibang empleyado yon, matagal na siyang tinanggal. Para kay Irene, pinatagal ko pa. Napabuntong hininga si Carol habang pinapanood ang isang ibon na lumapag sa sanga. Mahina niyang binanggit ang hindi inaasahang pagpapadala ng termination notice. Hindi ko balak na gawin yung publiko. Pero kagabi, pagkatapos ng lahat ng pasaring ni Eleanor, hindi ko na kinaya. Tinawagan ko ang HR at pinadala agad. Malumanay ang boses ni David at may halong pag-aalala. Naiintindihan kita. Hindi kita masisisi. Pero iniisip ko lang, paano ito makaapekto sa relasyon ni Irene at ni Kyle? Makakaya nila. Nakikita ko naman sa mata ni Kyle, may butil ng kabutihan. Sa Irene ang unang nakakita. Ngayon lang muling lumitaw at matagal nang natabunan ng ilusyon ni Eleanor. At si Eleanor, ano sa palagay mong mangyayari sa kanya? Tumingin si Carol sa hardin. Hindi ko alam, David. Madalang magbago ang mga taong gaya niya. Pero para kay Irene, sana mahanap niyang tunay na kapayapaan. Naputol ang usapan ng mag-asawa sa pagkatok sa pinto. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, tila ito'y isang sigaw. Binuksan ni David ang pinto. Nakatayo roon si Kyle. Hindi na siya ang dating pinakintab na imahe ng tagumpay. Suot niya'y simpleng maong at lumang t-shirt na regalo ni Irene. Magandang araw po. Pwede ko po ba kayong makausap? Kayong dalawa. Sa paligid, naamoy niya ang bagong lutong ulam. Mahabang katahimikan at sa wakas, nagsalita si Kyle. Humihingi po ako ng tawad. Hindi para sa pagkawala ng trabaho. Dapat lang po yun. Kundi sa mga taon na hinayaan kong insultuhin kayo ni Mama. Nakikita ko palagi ang lungkot sa mata ni Irene tuwing nananahimik ako. Bakit hindi ka nagsalita noon pa? Tanong ni Carol. Yumuko si Kyle, halatang nahihiya. Nung una, ayokong palalain ang sitwasyon. Tapos parang naniniwala na rin ako na ang halaga ay nasa yaman at titulo at sa nakikita ng ibang tao. Pero ngayon lahat ng yun ay naglaho na parang bula. At si Irene lang ang naiwan sa akin. Ang totoo. Napangiti si Carol, taimtim, puno ng init. At anak, napakalaki na niyan, higit pa sa meron kakahapon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ng mahigit 2 oras, habang ang hangin ay dahan-dahang sumasabay sa paghilom ng nakaraan, isa-isa. Lumipas ang ilang araw mula nang humarap si Kyle sa pag-asawang David at Carol. Isang bagong yugto ang kanyang tinatahak. Simple, totoo at malayo sa dating marangyang kasinungalingan. Sa mga sumunod na pag-uusap, inilahad ni Kyle ang mga plano niyang magsimula muli. Isang bagong trabaho sa maliit na kumpanya, pagbebenta ng kanyang mamahaling sasakyan, at paglipat sa isang mas maliit na apartment. Lahat ng ito'y simbolo ng kanyang paghakbang palayo sa huwad na kinang ng nakaraan at patungo sa isang buhay na tapat at payapa. Sa kabilang banda, nagbahagi si Carol ng mga kwento ng kanyang kabataan kung paano lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Hindi marangya, ngunit puno ng dangal at pagmamahal. Ang mga magulang ko, simpleng tao, tapat, masipag pero hindi mayaman. Habang umaakyat ako sa corporate ladder, nakita ko kung paano binabago ng pera ang pagkatao ng isang tao. Doon ko napagtanto, hindi lahat ng tagumpay ay masarap sa dulo. Kaya kami ni David, pinili naming huwag hayaang palitan ng material na bagay ang tunay na halaga, integridad, kabutihan, at totoong koneksyon. Akala ko dati, hindi lang kayo maka-afford ng mas maganda. Pasensya na po, may mga maling akala ako noon. Mahinang sabi ni Kyle, bahagyang nahihiya. Ngumiti naman si David. Pwede naman sana, Kyle, pero mas pinili naming mabuhay ng simple at tahimik.
hindi yung nagpapa-impress sa iba. Sa pag-alis ni Kyle, tinawag siya ni Carol bago siya tuluyang makalabas ng pinto. Kyle, kung gusto mo, makakatulong ako. Isang tawag lang, kahit aling kumpanya rito sa rehiyon, tatanggapin ka. Puno ng determinasyon na sumagot si Kyle. Salamat po, Mama Carol. Pero kailangan kong patunayan to sa sarili ko. Walang koneksyon, walang pabor. Kailangan kong bumuo ng sarili kong landas. Tumango si Carol, may lalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Hangad ko ang tagumpay mo, Kyle, at tandaan mo, bukas palad ang aming tahanan para sa inyo ni Irene. Lumipas ang 3 buwan, tahimik ngunit puno ng kahulugan ang bawat araw. Sina Kyle at Irene ay lumipat sa isang maliit na 1-bedroom apartment. Simple ngunit may sinag ng araw na sumisilip sa mga kortina, kasabay ng mga bagong pangarap. Ang mamahaling sasakyan ay napalitan ng isang maaasahang second-hand na kotse. Lingguhan silang namamasyal sa farmer's market, kumakain ng lokal na tinapay at humihinga ng mas maluwag. Si Eleanor, ang dating matigas at palaban ay dumaan din sa tahimik ngunit makapangyarihang pagbabagong loob. Ibinenta niya ang mga alahas at mamahaling kasangkapan isa-isa. Sa pagbabalik niya sa simpleng trabaho bilang bookkeeper, muling nabigyan ng saysay ang kanyang araw. Unti-unti, binubuo niyang muli ang tulay sa pagitan nila ni Kyle at Irene. Hindi na utos o pamimilit ang kanyang paraan, kundi mga imbitasyong puno ng pag-asa at kababaang loob. Dumating ang kaarawan ni Irene. Hindi ito ginanap sa mamahaling hotel kundi sa isang munting cafe na may mga upuang magkakaiba ang disenyo. At ang halimuyak ng bagong lutong tinapay ay pumupuno sa paligid. Dumating si Eleanor sa simpleng damit, isang maaliwalas na bestidang pastel at isang pirasong perlas lamang sa kanyang leeg. Hindi siya makapaniwala pero kinakabahan siya, isang damdamin na matagal nang hindi niya naranasan. Walang pagyayabang, walang kompetisyon, tanging tawanan, kwento at taos-pusong pagtanggap. Tahimik si Eleanor ngunit buong puso siyang nakikinig. Unti-unting nawawala ang kagustuhang siya ay sentro ng lahat. Sa pagtatapos ng gabi, habang sumisinghot ng sariwang hangin mula sa ulan, lumapit si Irene. Mama Eleanor, may gusto akong sabihin. Magiging lola ka na. Buntis ako. Mahina, ngunit puno ng saya, nasabi ni Irene. Napasinghap si Eleanor, parang biglang huminto ang kanyang mundo. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa isang kasiyahang hindi niya maipaliwanag. Talaga ba? Irene, iyon ang pinakamagandang balitang narinig ko sa matagal na panahon. Nanginginig ang tinig na sabi ni Eleanor. Sa pagharap niya sa salamin bago matulog, nakita niyang isang bagong Eleanor. Mas banayad ang mga mata, mas malambot ang mga guhit ng mukha. Ito na ang simula ng tunay na Eleanor. Hindi palaban, hindi nagpapanggap, kundi isang taong handang magmahal ng walang kondisyon. At sa kanyang bagong paglalakbay, naghihintay ang isang himala. Ang pagkakataong mahalin muli. Ang himalang tinatawag na pamilya. Lumipas ang 1 taon sa isang parke na puno ng bulaklak at tawanan ng mga bata, magkakasamang naglalakad sina Kyle, Irene, ang kanilang anak na si Lily at si Eleanor na buhat-buhat ang apo. Wala ng alahas, wala ng high heels, wala ng maskara. Si Eleanor ay nakatsinelas, may bitbit na picnic basket at isang ngiting tago sa puso. Si Kyle naman ay masaya na sa kanyang bagong trabaho bilang junior analyst sa isang ethical finance firm. Hindi ito prestihiyoso pero siya'y masaya at higit sa lahat, tapat sa sarili. Si Irene ay nagbukas ng maliit na online craft store. Ang dating luha ng pangungulila, napalitan ng mga yakap ng sanggol, halakhak ng mag-asawa at tahimik na pagmamahalan. Ang buhay ay hindi paligsahan ng karangyaan o tagumpay. Minsan, ang totoong tagumpay ay matatagpuan sa simpleng almusal ng magkakasabay na tawa, sa preskong hangin ng Sabado ng umaga, o sa mga yakap na walang hinihinging kapalit. At minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng inyong bahay, kundi sa lalim ng pagmamahal sa loob nito. Ang kwento ni Kyle, Irene at Eleanor ay paalala na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng pera o kinang ng alahas. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasa kababaang loob, tapat na ugnayan at kakayahang magbago para sa mga taong mahal natin. Hindi huli ang lahat para itama ang pagkakamali. Hindi masama ang maging simple kung ito naman ay totoo. At ang pinakamalaking kayamanan sa mundo ay ang pagmamahal na hindi nakakalimot kahit kailan. Muli,
Ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.